welcome po. Before I start, okay lang bang ma-recognize ko muna yung lahat ng mga medyo bago dito? Pwede pong pakitaas ang kamay. Ayan. Guys, okay lang ba? Welcome natin sila, please. Ayan. Yung mga medyo 1 month na sa USANA, pakitaas ang kamay. Okay. Palakpakan din yan. Ayan lang po. And of course, yung mga less than 6 months, taas ang kamay. Okay? Parang kumukunti. Okay, palakpakan din po natin. And of course, palakpakan din po natin yung mga sarili natin dahil nandito tayo ngayon. Okay? So, pakilala po ako. Magandang gabi sa inyo lahat. My name is John, kompletohin ko, no? John Churchill Baez. Okay? Imported pero local po yan. Okay? Ako po isang civil engineer by profession. Graduate po ako ng Silliman University noong 1996. Okay, and then I took the board noong 1997. And then employed 1998. Okay, my first employment was in Marikina Engineering kasi taga Marikina po ako. Ngayon, ang aking school, Silliman University, is from Dumaguete City. You might be wondering why. Ako rin nagtaka ako ba't ako napunta doon? Okay, kasi ganito po yun. There are 6 of us, magkakapatid, and I'm the eldest. And then, of course, the normal kwento ng mga usually pamilya, ang aking pong parents are both in the government. Eh, nagkataon, sabay-sabay po kami ng magka-college. So, nagmabuting loob po yung aking tito, na kapatid po ng aking father, nag-offer po siya ng scholarship. So, yun po, tinanggap ko na lang po yung Silliman. It's my first time on that, kumbaga, lugar na yun kasi Cebuano speaking yan eh. Tapos hindi naman ako marunong mag-Cebuano. And my friends are all here in Manila. So, malaki talagang adjustment. So, siyempre, same kwento, pinagtagumpayan kasi, di ba, kailangan eh. Walang choice. Okay? So, yun nga po, I'm here para magbigay daw ng konting testimonials regarding my journey here in USANA. How come isang civil engineer naging, kumbaga, napunta ka dito sa nutritionals and yet you made it as a gold director. Okay? Gusto niyo ba malaman? Yes! Parang hindi naman. Okay. So, ganito po yun, ano? Siyempre, magtataka po talaga kayo dahil in the first place, civil engineer, medyo technical po yan. Okay lang mo ba? Pakitaas mo yung mga architect at mga engineers dito. Okay? Pakitaas mo kamay. Okay, salamat po. Salamat po. Okay? So, yun nga, pinakilala po sa akin si USANA noong 2010. Okay? So that was 3 years ago. And then, that time, meron pa kasi akong ginagawang bahay. Okay, because I'm a contractor. Pero ang nagpakilala po sa akin ito is yung isang naging kaibigan ko rin po when I was employed sa DOH. No? Ang pangalan po niya, tawagin na lang natin sa pangalang Nene. Hindi, si Miss May Razon po. Okay? Ayan. So, that time, kaibigan ko pa lang po siya. Kinakaibigan. Okay? Kinakaibigan. So, yun nga po ang naging kwento namin. And then, that time kasi, medyo na rin ako kung pagtingin sa kanya noon. Nililigawan ko po siya. Okay? Sabi niya sa akin, punta tayo ng Makati. Akala ko naman date. So, madali naman ako sumama. Siyempre, naliligaw ka, di ba? Sabi niya, puntahan natin, meron akong kaibigan. Tapos, daanan na natin siya. Tapos, after nun, medyo lalabas na tayo. Ayun, dinate niya ako dito sa Enterprise. Ayan. And then, of course, guys, alam niyo ba, sino po dito yung mga 2010 nakita na po si USANA? Taas po ang kamay. Okay, salamat po. Alam niyo, that time, medyo magulo pa, no? Pumapasok ka dun sa loob ng opisina, talagang wala pang, hindi pa talaga organized. Kaya pagpasok mo doon, parang kang palengke na hindi maintindihan, ano ba itong pinasukan ko? Okay? Bakit past 5 o'clock na, ang dami pa rin tao sa opisina? Okay? So, ganoon na medyo naging, yung naging pananaw ko ng time na yon. Tapos, sabi niya sa akin, makinig ka lang, meron ditong magpe-present. Sabi ko, eto na, sinasabi ko. Nauupo ako dun sa malaking bilog na ganyan. Kasi bakit? That time, wala pa ako talaga matinong mentors.
kakunti pa lang ho ang marunong mag-present. Kaya, halimbawa, kung magaling na kayo mag-present, malamang ang kausap nyo, mga 20, 15, ganyan. Samantala ngayon, sinasabihan na ako kayo ng mga ano nyo, di ba, mentors? Kailangan at least table size lang kayo. Mga 5 lang para at least magkaintindihan kayo. Kasi pag 10, malamang yung 8, 10, nagkikwentuhan na sila ng sarili nila doon sa likod. Okay? Hindi na makikinig. So anyway, yun nga po naging kwento. Tapos, syempre, hindi nyo maiiwasan sa akin na maging skeptic. Kasi bakit? In the first place, walang kinalaman to sa profession ko. No? Isang engineer, tapos pinapakilala sa akin, mga gamot-gamot. Sabi ko, anong gagawin ko dyan? Pwede ba yung maisimento rin? Piloso ko, no? Anyway, yun nga, no? Pero it was good thing kasi bakit? Sinabihan ako dyan, alam ko medyo different sa'yo to kasi it's more on parang nutrition, pero malupit ang kitaan. Okay? Sino po dito nag-pay it because of the compensation package niyo sana? Taas po ang kamay. Okay guys, okay ba? Palakpakan natin yung mga tao yan. Okay? Ganun din po ako kasi how come? Because I have a lot of friends who are in abroad. Okay? Nag-i-English ako ngayon kasi may nakikita ko medyo may foreigner eh. Okay, I have a lot of friends in the Middle East. Siyempre, alam niyo yung pag-engineers, usually na-hired sila in Middle East and earning of course, either real or dollars. Okay, tama ho ba yun? Yes. Okay, ako naman, okay lang ba mag-aaral ng, i-show ko naman sa inyo, ipipresent ko naman sa inyo, okay, is ano naman ang naging takbo ng aking career. Okay, ito po yun. Pag nakakita po kayo ng isang building na ginagawa, expect ninyo, may engineers dyan. Diyan dapat ako. Okay? And bilang young graduate, usually, ang ambition namin is to become one of the, sabihin na lang natin, magaling na project engineer or project manager. Okay? So, bakit? Kasi in the first place, guys, ito lang naman ang saying namin sa engineering. We're not building structures. We are building our own monuments. Okay? Kung natapos mo yan, ikaw ang project engineer niyan, proud ka sa sarili mo. Okay? You made it safe, no, for our people. Kaya nga kami, ang mga engineers, ang tawag po dyan is guardian of safety. Okay? Pinapalakpakan yan, diba? Okay? So yun nga po, no? Kasi bakit? Guys, mabigat din po ang responsibility ng profession ng isang engineers and architect. Kasi hindi katulad ng iba, pag nakadisgrasya sila, pailan-ilan. Alam niyo na yung ibig sabihin. Pag sa amin, medyo, alam mo yun, malakihan. Kaya kailangan safety talaga lahat. Okay? So, unfortunately, hindi ho ganyang kalaki ang mga naging projects ko that time. Hindi ho ako na-hire sa ganyang kalaking project. Dito po ako na-hire. Okay lang magpakita? O, nandito na din lang ako, di ba? Ito po siya. Yan. So, this is in Maldives. No? Yan po yung tinatawag naming the water bungalows. Yung nakikita nyo na sa labas ng island. Meron din siya mga nasa loob. No? Yung tinatawag nating mga island suites. Pero